Nanginginig ako sa gigil. May pulso pa pala si Adili. Buhay pa pala siya. Mabubuhay pa dapat pala talaga siya. Anong nangyari? Same as Rene. Nakapagsuka pa siya. Kung tinuloy-tuloy lang yung CPR, malamang buhay pa siya. Saludong-saludo ako sa iyo, te. Kinalabit mo pa talaga yung nag-CPR. Pinatigil mo talaga. Ang linaw-linaw yung kay Rene. Eto, te, yung sa baba, Titigil ka lang kapag dumating na yung tulong, kapag nakita mo na humihinga na talaga yung tao, kapag sobrang exhausted na yung nagsi-CPR sa kanya. Pero ilang pumps pa lang, kinalabit mo na. Kinalabit mo na talaga eh. Dapat hindi tinigil yun. Ito naman kay Adili. Wait, panoorin nyo muna to. They tried CPR for both Rene and Divine on the yung beach. kay Rene po, si Sir Jeric. Yeah, And then, tapos pinastop po yata pinastop po ng medic para po ilagay sa stretcher and then to rush to the ambulance po. Yes po, pero I'm not sure if that's the proper... Yeah. Pero walang pulse, I mean, even... I'm pretty sure they rushed him lang po sa The ambulance. only one I heard that had pulse po was Divine po. he had a pulse? Divine, yes po. On the beach, he had a pulse? Oo nga, meron. And then they put him in the ambulance and brought him to the It wasn't an ambulance. Divine It po, was police car. police vehicle. Yes Yeah po. po. Napanood nyo naman siguro yung interview kila Kiefer. So, ito yung retrieval ng body ni Adili. Ayan si Kiefer. Bahala na kayo guys kung anong gusto nyong sabihin sa kanya. Focus muna tayo kay Adili. Sabi ni Sam Reyes, ulitin natin the only one I heard that had pulse po was Divine Adili po. Ito na. Ayon sa pahayag ng kanyang teammate na si Sam Reyes sa isang panayam, may pulso pa si Divine nang maiahon sa Pampang mula sa dagat sa Dipakulaw, Aurora. Subalit dahil naunang umalis ang ambulansya para isugod ang isa na si Rene Baterbonia, si Divine ay isinakay na lamang sa sasakyan ng pulis upang maihatid sa ospital. Ang kakulangan sa sapat na emergency medical equipment sa loob ng patrol car gaya ng oxygen at ventilator habang bumabiyahe patungong Aurora Memorial Hospital ang isa sa mga tinitingnang anggulo kung bakit tuluyang binawian ng buhay ang atleta. Meaning yung pag-ahon nakita naman natin, yung mga nakapanood ng video at ako isa na ron, hindi naman talaga na CPR si Adili, di ba? Ano na nga bang nangyaring investigasyon ng NBI at CIDG? Pagharap ng mga teammates. Ngayong June 17, 2026, 11 manlalaro ng Ateneo Blue Eagles kabilang si rookie Kiefer Alas. Kahit dito na-highlight talaga si Kiefer. Ang nagtungo sa NBI Central Office upang magbigay ng kanilang opisyal na salaysay ukol sa insidente. Siyempre sa Aurora. Resignation at investigasyon sa team officials. Nagbitiw na po sa pwesto si head coach Tab Baldwin at team manager Epoch Kimpo. Bukod sa NBI, ipinatawag din sila ng PNP CIDG. At inaasahang haharap si Baldwin sa NBI sa Biyernes, June 20, matapos nitong hindi makadalo sa unang patawag dahil sa masamang kondisyon ng katawan daw. Kasabay nito, iniimbestigahan din ng NBI si Kimpo upang malaman ang kanyang naging papel bago at pagkatapos ng trahedya kahit pa may ulat na wala ito sa Pilipinas noong araw ng insidente. Guys, ito, kulang pala ang permit. Kakulangan sa permit. Lumabas sa pagsisiyasat na ang ginanap na team building sa Aurora ay hindi aprobado at walang pahintulot mula sa University Athletics Office ng Ateneo. Diyos ko, mga bisit kayo. Autopsy. Humiling ng opisyal na autopsy ang pamilya sa tulong ng Nigerian Embassy bago tuluyang iuwi ang mga labi ni Divine sa Nigeria. Grabe no, ang lungkot talaga. Ito, ang masakit na reaksyon at tugon ng pamilya Adili. Pagtanggi sa apology ni Coach Tab Baldwin. Nag-apologize, di ba si Coach? Nagpa-video-video pa siya. Nagsabi siya na sorry. Naglabas nga po ng public apology sa internet si Coach Tab Baldwin at inaming nagkulang siya bilang pinuno at coach. Subalit tinanggihan ito ng pamilya ni Divine Adili. At ayon sa kanyang amang si Elias Adili, the damage has already been done. Nagawa na ang pinsala. Tama. Walang direktang contact. Nakakabisit kayo kahit
Kay Rene, ginawa nyo to. Labis na ikinasama ng loob ng pamilya na hindi man lang sila tinawagan o kinausap ng direkta ni Baldwin. Tama. Nalaman lamang nila ang pagpanaw ng anak sa internet at social media bago pa man sila opisyal na sinabihan ng universidad o ng embahada. Diba? Nakakagigil talaga. Nawalan ng breadwinner. Si Divine, 21 taong gulang, ang panganay sa 4 na magkakapatid at ang tanging pag-asa at breadwinner ng kanilang pamilya sa Nigeria. Naiintindihan mo ba? Pumunta siya sa Pilipinas para maglaro ng basketball sa layuning mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Baldwin, nakaintindi ka ba? Hustisya po ang hiling ng pamilya. Ito ang sigaw ng pamilya at pananagutan sa mga taong nagpabaya sa kaligtasan ng kanilang anak. Sa ngayon po, ang burol po ni Divine ay inilipat na sa Arlington Memorial Chapels sa Quezon City. Buhay pa po siya. Buhay na buhay siya. Meron po pala siyang issue. Babanggitin natin yan sa part 2.